Ang sabi ni Akong Ang, may problema na ako. Hindi na akong magsususpindi ng klase. Yun. Dami ko ng problema kinakarap, dadamay niyo pa ako dyan. Ang sabi po ni Secretary John Vic Remulla, Yan ang sinasabi ko. total, marami na kayong problema. Ako na. Ha? Ako na magsususpindi ng klase. Ibigay nyo na lang sa akin yan. Ipinipresenta niya ang kanyang sarili? Ako na magdedeklara ng... Sa trabaho na yan? Mas maaga. Halimbawa, kasi nagawa ko na yan nung gobernador pa ako ng Cavite. Hindi pa umuulan, next month pa ang pagbagyo, ngayon pa lang suspendido na. Isang buwan pa lang. Isang buwan. Gusto mo, 1 year eh. Di sana ang ginawa na niya, isang buwan pa lang mabago-bagyo. May ayuda na dapat. Ayuda na. Maubos. Merong ibang ganun eh. Ang pangako ng election na umambon pa lang niya, may ayuda na po tayo. Wala ba tayong tinig ni... Kanina may tinig tayo ni Secretary Remulla. No? Meron tayo. Meron? Bakit wala rito? Baka Sige sabihin na you're putting words in the other words eh. The mouth of the horse. Ayan. Sige nga, tingnan natin ang pagpipresenta. Paano ba niyang piniliwanag yan? Paano ba niya sususpindihin ng klase? Sige nga. Secretary John Vic. Talagang sisirhati ko lahat ng mapa kung paano parating. At kung gano'n ay pwede natin announce kasi nakikita mo natin, ko naman yung mga rain patterns na yan. Kasi bukod natin yung geohazard natin. Mas madilim mag-coordinate ng galing sa amin ng suspension of classes. Yun. Sabi niya eh. Sumikat ako noon dahil nagkaroon akong hashtag walang pasok. Alas 5 ng hapon bago bumagyo, nagde-declare na ako ng walang pasok doon sa Cavite. Dito daw sa kasi ako nag-a-announce ako hapon pa lang bago magbagyo. Kasi gusto ko yung magulang, hindi na nag-aalala. Gusto ko may estudyante, masaya na, at gusto ko yung mga magulang makatipid sa baon bago umalis para hindi na paalisin yung kanya ng mga anak. Kaya asahan nyo, sa mga darating na panahon ay hihingi ko po ang kakayahan na yan para hashtag walang pasok na hanggang Quezon City. Ayun. So, hinihingi ba niya ay nationwide na kapangyarihan? DILG yan dyan eh. Alam mo DILG, Cavite lang, di ba? Kakala ko kasi binanggit niya parang Quezon City. Gusto niya ata Quezon City lang. Sabi niya makakarating sa Quezon City. Ganon? Oo, kasi so, mula Cavite, aabot ng Quezon City, parang ganon. Kasi nung sinabi niya yan, nasa eskwelahan siya ng Kulyat. Sa Kulyat, opo. Oo. Pero kung ako sa'yo, Secretary John Vic, ako naman naniniwala, kakayanin mo yan. Pero, sir, mahirap yan. Madali lang yan, Jen. Para sa isang DILG secretary, di ba, kasama nga natin dito yung director ng 911, di ba? Si Director Pardo, Executive Director. Kahit baha yan, kahit bagyo, kahit nasakuna, sakop nila, may maaga silang impormasyon dapat. Alam mo, pwede naman talaga yan. Kung ganun-ganun na lang ang announcement. Pero alalahanin niyo po, Secretary, ang atin pong bansa ay meron pong 80 mahigit na probinsya. At mga, kung di kamali, ay city, mga 5,000, etc. Tapos 40,000 plus barangay tayo sa buong Pilipinas eh. Kung Cavite lang po yan, maaari mo talagang gawin. Wala tayong duda, nagawa niyo po yan. Yun lang siguro Metro Manila, pwede. Pero kung yan po ay aakuin ninyo, buong bansa, nationwide, ewan ko lang. Nelson. Kayang-kaya yan. Kaya nga DILG, di ba? Department of the Interior and Local Government. Sasabihin lang naman niya kay mayor, mga mayor. Dahil ako na mag-anunsyo, ayoko nang babagal-bagal kayo, ha? Ganon. Mag-ano na kagad ka, halimbawa, bukas. Bukas pa lang, di ba? Ngayon pa lang alas 4, alas 5, mag-assess na tayo kung alamin nyo na sa Pag-asa. Kasi ngayon pa lang, alam niyo na kung anong mangyayari bukas. Bakit aintay niyo pang mag-umaga? Sa tingin ko, diba? Mauubos ang araw mo dyan, Sek. Baka yun lang ang maging trabaho mo. Hindi. Hindi mauubos ang araw ko dito. Kukuha ako ng assistant. Aba? Di ba? Ano yan? Ayaw ko lang ha. Ako, again, Nelson, ako, ang aking agam-agam dyan, tama, pwede mo sabihin, walang pasok sa ganitong lugar.
Pero tsakin nyo po na talagang habang ang lagay ng panahon ay angkop doon sa deklarasyon ninyo. Magagawa ko yan. Nagawa ko yan sa Cavite. Cavite na. Maaga pa nga lang, di ba? Sabi ko nga sa'yo, isang buwan pa. Oh. Nagdedeklara na kami ngayon na walang pasok. Grabe, isang buwan. Dahil nyo pa forecaster. Ang forecaster ng Pag-asa sa 3 days lang eh. Sa inyo, isang buwan. Meron kaming makabagong teknolohiya. Ba? Andyan ang borlang kistra. Ay, pero ako, again, kayang gawin yan. Pero yung responsibilidad at yung lawak ng buong bansa, tapos tayo ay kapuluan, baka kasi mamaya magdeklara tayo ng walang pasok, tapos maganda naman pala ang panahon sa lugar na yon. Walang problema. Oo. Masaya naman ang estudyante. At Pati ang mga magulang. walang gastos. Kasi walang baon. Ayan. Tignan natin, ano ha? Pero talagang totoo ba yun na pinilisinta niya yung kanyang sarili? Totoo. Parang ibang Kitang-kita naman natin di ba? Ako'y nagtataka ngayon sa sobrang sipag ni Secretary John Vic Nelson, ha? Ganun talaga. Noong, alam mo ba, noong isang araw, di ba, binabalita ko nga sa'yo, biglang nag-inspection, surprise inspection doon sa Fire District 3 sa Makati, itong Secretary John Vic Remulla. Natural. Oo. Kasi, alangan namang mas magpatalo pa ako kay Mayor Isko Moreno. Si Mayor Isko Moreno, kung saan-saan pumupunta. At least, Maynila lang yan. Maynila lang yung kanya. Ako ba na DILG Secretary? Ayun na nga. Well, tama-tama, pwede mong gawin yan. At kung gwapo lang din naman ang pag-uusapan, tsaka yung tangkad eh. Mas gwapo tayo kay Isko Moreno. Wala naman duda yun, sir. Oo. Tsaka yung si Isko Moreno. Si Isko Moreno. Tingnan mo, ha? Tingnan mo. Yan sa inyo. Nagdeklara siya ng walang klase, tanghali na. Di ko ipinaubaya niya sa akin bilang DILG Secretary, hindi siya ngayon masisisi ng mga dapat magulang, kahapon pa lang, sabi ni Yorme, Sec, pwede bang i-announce mo, Maynila, walang pasok, kahapon ng hapon pa lang. Dapat ganon, di ba? Tsaka sabihin niya, kung ang pag-uusapan natin, Yorme, parking at parking lang din naman. Parking sa Maynila. At least, pinagkakakitaan nyo. Kami dito sa parking sa DILG. Naghahanap kami parking. Di ba, kinuwento ko nga sa'yo, doon sa Makati Power Station, biglang dumating. May pantakin mo sa halip na ang nasa unahan nung fire station ay mga truck. Aba, ay mga sasakyan po ng opisyal ng Bureau of Fire Protection ang nakahambalang sa harapan ng mga bombero. Ng mga truck ng bombero. Truck ng bombero. Yung ambulansya, yung kanilang emergency vehicle. Kaya ang sabi ng Secretary John Vic Remulla, ito ba? Tama ba ito? Ikaw, isa ka pa. Anong paglabag nakikita mo rito? Palagay ko dyan, hindi lang masyadong naipaliwanag. Ha? Na kasi kapag naman may sunog, ang una talagang umaalis dyan, yung mga opisyal na bumbero. Oo, kasi pupunta talaga sila doon. Responde yan di ba? Aside from the fire truck, nagpupunta rin yung mga, sabay-sabay silang umaalis. Ayun. Di ba? Kaya ako lang naman, may dudero lang siguro ako. Baka dudero lang ako. Hindi kasi pangkaraniwan ang sipag ngayon ay pinakikita ni Secretary John Vic Remulla. Bakit din naman ako gaganyanin? Noong ako ay tahimik, pinupunan niya ako, bakit napakatahimik mo naman? Hindi ka gumagawa? Ngayon namang sinipagan ko, bakit naman ang sipag mo? Saan kami lalagay?